Kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Sa video na ito ay naghanda kami ng 4 na video sa isang video. Kumbaga 4-in-1. Una nating tatalakayin dito ay ang mga pinakamalalaking nilalang na dating nabuhay sa mundo. Ikalawa, isusunod naman natin ang 10 pinakadelikadong extinct na hayop na nabuhay sa mundo. Ang ikatlong video ay pag-uusapan naman natin ang mga sinaunang hayop na nakita sa sinaunang isla. At ang pinakahuling video ay tatalakayin natin kung sino-sino bang mga hayop ang nabuhay sa mundo bago ang mga dinosaurs. At subukan din nating paabuti ng 10,000 ang likes ng video na ito. Kaya naman simulan na natin. Mga pinakamalalaking nilalang na dating nabuhay sa mundo. Unang bira, ayon kay Google, ang pinakamalaking creatures na nabuhay o buhay pa rin hanggang sa ngayon sa mundo ay ang blue whale. Oo, ang full-grown blue whale ay may habang 30 meters at tumitimbang naman siya ng halos 180,000 kilograms. At kung susumahin ay katumbas na ito ng 14 elepante. Pero sa kabilang banda, alam mo ba na nung unang panahon ay marami pang mga creatures ang nabuhay sa mundo na hindi nalalayo sa laki at sukat ng blue whale? Oo, at yan nga ang ating tatalakayin ngayon sa video na ito. Dito, pag-uusapan natin kung sino-sino mga creatures ang may malalaking sukat, anong kakayahan ng mga taglay nila, at ang pinakamahalaga gaano sila kadalaki. Kaya naman simulan na natin. Matagal lang pinag-uusapan kung sino ba talagang dinosaur ang pinakamalaking nabuhay noon sa mundo. Kaya naman habang lumilipas ang maraming mga taon ay unti-unti na itong nalalaman ng mga tao dahil sa mga discovery ng kanilang mga labi sa ilalim ng lupa. Ganun pa man marahil isa ka sa mga naniniwala na ang Brontosaurus at Diplodocus ang pinakamalaki dahil makikita natin ang mga itong nakadisplay sa mga museo ng matagal ng panahon. Pero nang lumipas ang panahon, napatunayang hindi sila ang pinakamalaking umiral sa mundo. During Great Dinosaur Renaissance, mula taong 1970s hanggang 1990s, ay marami sila ditong mga fossils ng iba't ibang dinosaur ang nakita. At ang mga fossils na ito ay bahagi ng mga higanteng dinosaur na may pangalang Ultrasaurus, Sismosaurus at Supersaurus. Pero sa kasamaang palad, hindi ito naaral ng maayos ng mga tao. Dahilan nagkandawasak at nawala na lang ang mga ito during World War II. At mula nung nagkawatak-watak na ang mga parte, hindi na muli pa itong nakita pa. Kaya naman dahil dito, ang pinakamalaking kumpletong fossils na lang nilang nakita ay ang sa Brachiosaurus. Isa itong dinosaur na kumakain ng halaman para mabuhay. Ito ay may sukat na 17 to 22 meters at ang tindig niya naman ay may taas na 13 meters. At tumitimbang pa nga siya ng halos 70 tons. Mas mahaba din ng unahang paa niya kumpara sa likurang paa, kung saan nakakatulong ito para mas maabot niya ang mga masustansyang pagkain na nasa itaas ng puno. Dagdag pa, ayon pa sa ilang paleontologists, minsan tumatayo din ang mga Brachiosaurus para mas maayos niyang makuha ang pagkain. Doon pa man dahil higante nga siya ay kukunti lang din na nagtatangkang kainin siya. Dahilan nung mahaba ang buhay niya hanggang 100 years old. Sa kabilang banda, ang isa pa sa malaking herbivore dinosaur na merong katibayang nabuhay noon sa mundo ay ang giant sauropods. Around 100 million years ago during early Cretaceous period ay nabuhay ang malaking halimon na tinatawag na Patogaitan majoring o mas bantog sa tawag na Titanosaur. Maraming fossils ang natagpuan na mula sa kanya kasama na ang thigh bone niya na may habang 2.4 meters. At dahil sa mga tao, pinagkabit-kabit nilang mga piraso nito at ang nakumpleto na nga nila, nilagay nila ito sa American Museum of Natural History. At sa sobrang laki talaga ng Titanosaur ay lumagpas na sa hallway ang ulo at leeg nito. At base nga sa estimate, may timbang siyang 69 metric tons at katumbas na ito ng 10 full-grown African elephant. Karagdagan pa nga rito, kapag naabot na rin ang Titanosaur, ang full-grown niyang sukat ay malabo na siyang patumbahin pa ng kahit na sinong kalaban. Pero sa kabilang banda, bagamat higante na nga siya, meron pa ring mas malaking dinosaur sa kanya na kumakain din ng mga halaman.
At ito ang Argentinosaurus. 1993 pa ito nalaman ng science. Pero nakita nila ang mga ebidensya o mga fossils nito noon pang 1987. Isang mangangaso ang nakakita ng isang malaking parte ng Argentinosaurus. Kasing laki ng tao ang nakita niyang fossils. At tinakala nga ng mangangaso ay isa lamang itong malaking sanga ng puno. Pero sa kalaunan na patunayan, isa pala itong malaking parte ng gulugod ng Argentinosaurus. Ganun pa man, di kagaya ng ibang mga dinosaur bone discovery ay nakakalungkot na wala ng kumpletong skeleton pa ang nakita sa Argentinosaurus. Kaya naman pinagpalagay na nga lang nila ang sukat nito base sa nakitang ibang parte niya. At base nga sa kalkulasyon ay may haba siyang 37 to 40 meters at tumitimbang naman siya ng kulang-kulang 90 to 100 metric tons. Ganun pa man sa loob ng maraming dekadang lumipas, na-discover naman ng mga paleontologists ang isa pang halimaw na ito. Ito ang Dinosaurus. Isa siyang omnivorous giant theropod o sa madaling salita, omnivorous. Sa makatuwid wala siyang pinipili, lahat ay kinakain niya. Meron siyang 8 feet long na mga braso at kaakibat pa nga nito ang 8 inches ng mga kuko. Siyang naitalang bipedal o merong dalawang paang dinosaur na may pinakamahabang braso sa lahat ng uri ng mga bipedal. Na-discover ang fossil niya sa Gobi Desert noong pang 1964. Binigyan siya ng pangalan ng mga sayantipiko bilang Dinosaurus mirificus na sa Greek may kahulugan nitong terrible hands. At ayon sa pag-aaral sa mga fossils niya, napatunayan na napapahaba niya ang mga braso niya hanggang 10 meters at na nakakagulat na may taas lang siyang 4.5 meters. Pero saan niya ginagamit ang mga naghahabaan niyang mga braso at kuko? Ayon sa mga paleontologists, ginagamit niya itong panghukay ng mga pagkain o di naman kaya panghuli ng mga isda. Kaya naman lahat ng mga may hinang madaliit na dinosaur ay kinakain niya pag sumasalubong sa kanya. At bukod pa nga dyan, meron pa siyang kakaibang features. Oo, malaki at makapal din ang backbone niya. Nakakatakot nga talaga siya pero meron pang bipedal dinosaur ang mas malaki sa kanya. Around 100 million years ago during late Cretaceous period, merong malaking hadrosaurid dinosaur ang gumala sa lugar na sa ngayon ay Shandong Peninsula. Ang scientific name nito ay Shantugosaurus giganteus o Shandong lizard. Siya na ang pinakamalaking ornithischian o herbivore dinosaur na naitala sa kasaysayan ng mundo. Ang full-grown Shandong lizard ay humahaba ng hanggang 16.5 meters at tumitimbang naman siya ng halos 16 tons. Ang bungo pa lang niya ay may haba na agad na 1.63 meters at meron din siyang malaking tukang walang ngipin. Pero ganun pa man, meron naman siyang 1,500 na panguyang madaliit na mga ngipin. At ang kakaiba pa nga dito, may nakitang malaking buta sa bandang lalamunan sa fossils niya. At ayon sa mga paleontologists, ay malamang may cover itong balat na lumulobo. At ginagamit ito ng mga Shandong lizard doon para makalikha ng malakas na sounds. Sa kabilang banda, lahat ng mga unang dinosaur na pinag-usapan natin ay mga manok lang ang tingin sa kanila ng mga meat-eating dinosaur. Ang huling dalawang dinosaur na pinag-usapan natin ay hinahunting lamang yan ng Tarbosaurus. Na-discover ang fossils nito sa Gobi Desert at may haba itong 10 to 12 meters. Ang adult na Tarbosaurus ay may timbang na 4.5 tons at siya rin ang dinosaur na kinakain ng kahit na sinong napapatumba niya. Meron siyang makapal at mahabang mga binti kung saan nakakatulong nga ito para maging mabilis ang kanyang pagtakbo. At ang magandang features nito kaya siya kinakatakutan ng iba ay ang locking mechanism niya. Oo, meron siyang 1.2 meter na haba ng panga na naglalak. Meron din siyang 58 to 64 na napakatutulis ng ngipin na may habang 8.3 centimeters ang kada isa. At kapag kinagat niya ang kalaban, maglalak ang panga niya dahilan wala nang pag-asang makatakas pa ang kalaban niya. Siya ang bukod tanging dinosaur na naghari sa may sinaunang Asya. Pero sa lugar ng North America ay meron ditong mas nakakatakot na dinosaur na minsan na ring naghari. Ito ang Tyrannosaurus Rex o T-Rex. Kabilang din siya sa isa sa pinakamalalaking carnivorous dinosaur. May haba siyang 12.3 meters at umaabot ang timbang niya ng halos 8.8 metric tons. At bagamat malaki siya,
ay mabilis din siyang kumilos. At base nga sa mga scientifico, kung ang Tyrant Lizard King ay kayang tumakbo ng 20 km per hour, ay maabutan pa rin siya ng T-Rex. Bakit kamo? Dahil kayang tumakbo ng T-Rex ng hanggang 27 km per hour. At pag naabutan niya ito ay gagawin lamang niya itong chicha. Ang T-Rex kasi ay merong 1.2 meter na haba ng panga. At ang mga ngipin niya ay binubuo ng 50 to 60 banana-sized teeth. At bagamat nakakatakot naman talaga ang T-Rex ay hindi pa rin siya ang pinakamalaking meat eater. At ang susunod sa ating listahan ay bagamat ang mga skeleton niya ay hindi na kumpleto, ay mas malaki pa rin siya kumpara sa T-Rex ayon sa pag-aaral. Ito ang Giganotosaurus na may taas na 6 meters at may habang 13.7 meters. At ayon nga sa mga paleontologists, ang bungo ng T-Rex at ang bungo ng Giganotosaurus ay halos magkaparehas. Ang kaibahan lang talaga nito ay mas mabilis ibuka at isara ng Giganotosaurus ang bibig niya kumpara sa may T-Rex, dahilan mabilis na pupulbos ang kinakain niya. At bagamat nabali din ng buto ang kagat ng T-Rex ay merong isang bagay lang talagang advantage ang Giganotosaurus sa kanya, at ito ang mabilis na pagtakbo. Oo, may bilis siyang 50 km per hour dahil mas malakas at mas malaki ang mga binti niya kumpara sa may T-Rex. At bagamat malakas nga talaga ang Giganotosaurus, ay kapag nakaharap niya na ang T-Rex ay tumatakbo na lang siya dahil wala siyang panama dito. Pero sa kabilang banda, meron pang mas nakakatakot dyan. At ito ang legendary Spinosaurus. Na-discover ito unang-una noong pang 1912 sa may Germany. At ganun pa man, ang original na fossils nito ay nasira na dahil sa may World War II. At dahil sa mga drawings at mga notes na naiwan, ay sumapat na ito para sa mga paleontologists para ilarawan nila ang totoong itsura ng Spinosaurus. At ayon sa kanila, ang Spinosaurus ay may bungangang kagaya ng sa mga buwaya. At meron din siyang malalaking hugis cone na mga ngipin, at meron pa nga siyang mahabang kuko pang kuha ng pagkain. Ang gustong-gusto niyang kainin ay ang 25-foot na sawfish at giant lungfish. Ang taas niya ay 6.5 meters at tumahaba naman siya ng hanggang 14 to 18 meters. At ang timbang niya naman ay nagre-range ng 12,000 to 20,000 kilogram. At sa kabilang banda, kahit na mas malaki siya sa T-Rex ay hindi pa rin siya rito mananalo. Dahil nga merong kakaibang lakas ang kagat ng T-Rex kumpara sa lahat ng mga dinosaur. At ngayon, ikaw, anong paborito mong dinosaur? Comment down below. Ng kalikasan at ang kanilang natural habitat. Dagdag na rin malamang nawala sila dahil nawala na rin ang mga malalaking hayop na kinakain nila. Pero sa katunayan hindi pa ganap na maunawaan ang dahilan ng kanilang pagkaubos. Pero ang mga ebidensya ay nagpapahiwatig na sila'y namatay sa huling bahagi ng Pleistocene era, mga 10,000 years ago na nakakaraan. Ang unang tuklas ng mga labi ng Smilodon ay nakita sa mga bahagi ng North America. Number 9.
Teratornis. Ang Teratornis ay isang extinct na uri ng malalaking ibon na kasapi sa may pamilyang Tyranotornidae. Ang mga Teratornis ay kilala sa kanilang malalaking sukat at makapal na tuka. Ang mga Teratornis din ay mga predatory bird na makikita sa North America noong panahon ng Pleistocene era. At nag-extinct sila noong mga huling bahagi, mga 10,000 years na nakakaraan. Bukod pa, ang mga Teratornis din ay isa sa mga pinakamalalaking uri ng predatory bird na lumipad sa Pleistocene North America. Ang mga ito ay may malalapad na pakpak na maaaring umabot sa higit na 3 metro. Ang kanilang malalaking pakpak ay benepisyo nga nila para makalipad sa malalayong distansya at maghanap ng pagkain sa malawak na lugar. Bukod pa, meron din silang makapal na mga paa na nakakatulong din sa kanila para makahanap at makakuha ng kanilang mga prey. Pero bakit ba sila nawala? Tulad ng karamihan sa mga malalaking hayop ng Pleistocene era, ang mga Teratornis ay libu-libong taon nang nag-extinct. Ang mga dahilan ng kanilang pag-extinct ay hindi pa lubos maunawaan. Pero sabi ng iba, baka may kaugnayan nga ito sa pagbabago ng kalikasan. Number 8. Helicoprion. Ang Helicoprion ay isang prehistoric na uri ng isda na kilala sa kakaibang katangian nito, lalo na sa kanyang mga ngipin. Ang mga ngipin ng Helicoprion ay malaspiral o grinder sa kanilang bibig. Ang mga ngipin din ng Helicoprion ay nagbigay ng kontrobersya sa mga paleontologists. Noong una kasi nakala nila ng mga ngipin na ito ay bahagi ng kanilang muka o di naman kaya nguso. Pero sa kalaunan namangha sila dahil bahagi pala ito ng kanilang patag na panga. Ang spiral na mga ngipin ng Helicoprion ay malamang na ginagamit niya para umata ng iba't ibang pagkain. Ang kanilang natural diet ay maaaring mga malalaking isda at mga lamang loob. Namuhay sila noong Paleozoic era, mga 290 hanggang 250 million years ago na nakakaraan. At tulad ng maraming mga prehistoric na hayop, ang mga rason ng pag-extinct nito ay hindi pa lubos maunawaan. Pero ayon sa mga teorya, marahil ito sa mga pagbabago sa kalikasan, pagkakaroon ng mga kalaban na predator, at mga pagbabago sa kanilang tirahan. Number 7. Titanoboa. Ang Titanoboa ay isang prehistoric na ahas na nabuhay noong Pliocene era, mga 58 hanggang 60 million years ago na nakakalipas. Isa ito sa mga pinakamalalaking ahas na kilala sa kasaysayan ng mundo. Maabot siya sa habang 12 hanggang 15 meters o mahigit pa. Ang katawan ng Titanoboa ay malapad at mabigat at ito'y karaniwang may lapad na humigit kumulang sa isang talampakan. Ang kanilang malalaking katawan ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makakain ng malalaking mga hayop. Bukod pa, ang Titanoboa din ay tinuturing na pangunahing predatory na ahas. Sila'y lumalamon ng malalaking mga biktima. At ang kanilang mga ngipin ay nagtutulisan para mabilis nilang manguya kahit anumang uri ng hayop. Sa kabilang banda noong panahon ng Titanoboa, ang klima ng Earth ay mas mainit kumpara sa ngayon. Kaya naman siguro napaka-aktibo nila ng mga panahong ito. Pero wala talagang forever dahil nag-extinct nga sila. Malamang dahil pa rin ito sa pagkakaroon ng pagbabago sa klima at ekolohiya noong panahon ng Pliocene. Number 6. Blancleostus. Ang Blancleostus ay isang uri ng prehistoric na isda na bantog sa pagiging isang malalaking predator na namuhay noong Devonian period, mga 358 hanggang 382 million years ago na nakakalipas. Maabot ang haba nila ng higit 10 metro at meron pa nga silang malalakas na panga at naglalakas ang mga ngipin. Dahil dito nagagawa nilang makahuli at pumatay ng kanilang mga biktima, kabilang na ang iba't ibang uri ng mga isda at maliliit na mga lamang dagat. At sa kabila ng kanilang kahanga-hanga mga katangian, ang Blancleostus po ay walang mga kaliskis. At ang kanilang mga balat ay parang mukhang marupok. Pero ang special naman sa kanyang katangian ay ang ambush. May mga paa silang ginagamit para maghukay para mag-abang sa kanilang mga biktima. At nag-extinct sila nung dulo na ng Devonian period at ang dahilan ng kanilang pag-extinct ay hindi pa ganap na unawaan. Pero malamang dahil muli ito sa pagbabago ng kalikasan o di naman kaya kawalan ng pagkain. Ang Blancleostus ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng kalikasan at ang kanilang mga fossils ay nagbibigay ng mahalagang ebidensya sa mga paleontologists tungkol sa kalagayan ng mundo noong panahon ng Devonian period. Number 5. Ratzilas. Ang Poberomys pattersoni ay isang uri ng prehistoric na pamilya ng mga daga. Kilala ito sa pagiging isa sa mga pinakamalalaking uri ng daga na namuhay sa mundo. Mahaba sila ng hanggang 1.5 meters at ang kanilang katawan ay mahaba din at makapal. At kung tutuusin kasing laki na ito ng isang kalabaw. Pero sa kabilang banda, herbivores sila, kumakain lamang sila ng mga halaman. At ang kanilang pangunahing mga pagkain ay mga damo at mga halaman. Nag-extinct sila milyong-milyong taon na nakakaraan at ang mga rason ng kanilang pag-extinct sa pagbabago ng kalikasan at sa kanilang ecological niche.
Ang mga labi ng mga dagang ito ay natagpuan sa mga lugar tulad ng Venezuela at Colombia. At ang kanilang mga fossils ay nagbibigay ng mahalagang mga ebidensya sa paleontologists tungkol sa kalagayan ng kalikasan ng mga panahong ito. Number 4. Short-faced bear. Ang short-faced bear o Arctodus simus ay isang malaking uri ng oso na nabuhay sa North America noong mga huling bahagi ng Pleistocene epoch, mga 1.8 million hanggang 11,000 years ago na nakakaraan. Malalaking hayop sila na maaaring umabot sa habang 3.4 meters at may timbang naman na maaaring umabot ng 900 hanggang 1,400 kilograms. At oo, mas malalaki sila kumpara sa mga kasalukuyang oso. Tinatawag silang short-faced bear dahil sa kanilang maikli at malapad na muka kumpara sa iba pang mga uri ng oso. May mahabang mga paa sila kaya nagagawa nga nilang maglakad ng mabilis. At sa kabila ng kanilang pangunahing pagkain na damo, ang short-faced bear din ay tinuturing din bilang predator dahil sila ay kumakain din ng malalaking hayop tulad ng mga bison. Ang mga fossils ng short-faced bear natagpuan sa iba't ibang bahagi ng North America, kabilang na ang Estados Unidos at Canada. Ang kanilang mga fossils ay nagbigay daan sa mga paleontologists na mas maunawaan ang kalagayan ng mga malalaking hayop sa nakaraan. Number 3. Megalodon. Ang Megalodon ay isang malaking prehistoric na uri ng pating na namuhay noong Miocene hanggang Pliocene epoch, mga 23 hanggang 3 milyong taon na nakakaraan. Ito'y bantog sa pagiging isa sa mga pinakamalaking predator na namuhay sa karagatan. Umahaba sila na umaabot sa higit 15 meters at ang kanilang na mas maunawaan ang kanilang anyo at kaugalian. Number 2. Gigantopithecus. Ang Gigantopithecus ay isang prehistoric na uri ng hominins na nagmula sa apelyidong Hominidae. Ito'y kilala sa pagiging isa sa mga pinakamalaking hominins na namuhay sa mundo. Napakalaki nila at talaga namang sila'y nakilala sa kasaysayan ng mundo. Ang kanilang mga bungo ay umaabot ng hanggang 91 centimeters at ang kanilang mga katawan naman ay makakapal at manalaki. Base nga sa mga ebidensya sa kanilang fossils, ay napatunayang tumira sila sa mga tropical na gubat ng Asia, partikular na sa lugar ng China, India at Vietnam. Sila'y tumitira sa mga lugar na saganang mga halaman. Ang kanilang mga fossils ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Asia. At ang mga fossils na ito ay nagbigay daan sa mga paleontologists at anthropologists tungkol sa kanilang anyo, kalagayan sa kalikasan at relasyon sa iba pang mga hominins. Number 1, ang pinakahuli, terror birds. Ang terror birds ay isang tawag para sa mga malalaking uri ng mga ibon na hindi nakakalipad o flightless birds na namuhay noong panahon ng prehistoric era, partikular na sa mga kontinenteng South America. Ang mga terror birds din ay kilala sa kanilang malalaking sukat at sila yung mahaba ng hanggang 3 meters o mahigit pa, depende sa uri. Kanilang malakas na katawan at mahabang mga binti nakakatulong sa kanila na makatayo ng mataas, makakilos ng mabilis. Bukod pa, ang pangunahin nilang katangian ay ang kanilang nagtutulisang mga tuka. Ito'y ginagamit nila para makapangaso, makakain ng mga biktima. Ang kanilang tuka ay napakatigas na kayang bumutas ng bungo ng hayop. Ang kanilang karaniwang kinakain ay mga mammals, iba't ibang klaseng mga reptiles, at iba pang mga hayop. At nag-extinct nga sila sa paglipas ng milyong-milyong mga taon. At maaaring ang dahilan ng kanilang pag-extinct ay ang pagbabago sa kalikasan at may iba-ibang ecological niche. At dagdag pa na wala na nga rin sila dahil nawala na rin ang mga kasabay nilang iba pang mga malalaking hayop ng mga panahon ng prehistory. At ang mga labi nila o mga fossils nila ay nakita sa South America, partikular na sa mga bansa tulad ng Argentina at Brazil. Mga sinaunang hayop na nakita sa may sinaunang isla. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga sinaunang hayop ay makikita natin syempre sa mga sinaunang isla. Kaya naman kung pupunta ka sa mga islang ito ay di malabong makita mo sila. Ngayon, oo, ngayon mismo, isipin mo na nasa kalagitnaan ka ng prehistoric na kagubatan. Ito ang mga makikita mo.
Ang isa sa mga makikita mo dito ay ang dodo bird. Ang ibon na ito'y kamag-anak ng kalapati sa ating panahon. Medyo maikli ang mga pakpak nito kaya hindi ito nakakalipad. Pero meron naman siyang malalakas na mga binte na ginagamit niyang panipa sa mga nakakalaban niya. Hindi naman nakakamatay ang sipa niya pero ito'y nagdudulot ng napakalaking pinsala. Ang sukat niya ay halos 46 times na mas malaki kumpara sa normal na kalapate. At sa kabilang banda, di lang dodo ang makikita mo sa mga sinaunang isla. Dahil makikita mo rin dito ang malaking hayop na ito. Ito ang Platybeladon. At 23 million years na siyang extinct. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ang sinaunang elepanteng ito ay herbivore o mga halaman at mga prutas ang kinakain niya. At di siya interesadong kainin ng mga laman ng tao. At kung ang mga elepante sa ating panahon ay meron trunk na mahaba, ay ang Platybeladon ay kakaiba dahil siya'y nagtataglay ng nakakatakot na napakatigas na panga. Ang pangil niya rin ay napakatulis na kayang bumali ng mga puno at pagpira-pirasuhin para sa kanyang pagkain. Ang ibabang pangil niya rin ay metro ang haba pero mas nakakatakot ang itaas na pangil niya. Dahil kahit maliit ito, ay kaya niya itong ibaba at itaas sa iba't ibang direksyon. Kaya walang tsansa ng survival pag natusukan ito. Sa kabilang banda, ang mga sinaunang isla talaga ay kahit saan ka pumunta ay mapanganib. Oo, makikita mo nga rin dito ang malahalimaw na unggoy na tinatawag na Gigantopithecus. Ang Gigantopithecus ay kabilang din sa mga vegetarian. So ibig sabihin mga halaman at mga prutas ang kinakain niya. Nalaman ito ng mga siyentipiko dahil nasuri nga nila ang mismong panga ng Gigantopithecus. Malalaki ang mga ngipin nila na napapaligiran ng mga enamel kung saan tama lang talaga itong panguya ng mga halaman. Pero ganun pa man, bagamat vegetarian nga siya, ay nagtataglay pa rin siya ng lakas. Oo, kaya kanyang banggain ng napakalakas. Siya'y tumitimbang kasi ng 300 kg. Kaya naman, bali-bali talaga ang katawan mo kapag dinunggol ka nito. Kaya naman dapat ka talagang mag-ingat kapag nasa may sinaunang kagubatan ka. At kung nakaligtas ka sa kanya, ay mag-iingat ka sa paglalakad dahil baka matapakan mo ang Sardinian pika o di naman kaya ang golden toad. Sa kabilang banda, kung nakaligtas ka sa kanilang lahat ay mag-iingat ka naman dito. Ito ang Quincana, isang malaking reptile na nakatira noon sa mga water reserve sa kagubatan. Pag nakita mo siya ay kumaripas ka na agad ng takbo dahil kung sa ating panahon ang mga buhaya ay mabagal kumilos dahil baliko ang mga binti nila, ay ang mga Quincana ay kakaiba dahil lang binti nila ay diretso at tumatakbo sila ng padiretso. At ang size niya ay isa't kalahating mas malaki kumpara sa kotseng kuba. Ang panga niya rin ay punong-puno ng mga balikong malablade na mga ngipin na parang grinder ng karne na makikita mo sa mga palengke. At kapag kinagat ka niya at nakatakbo ka, ibabawian ka pa rin ng buhay dahil mauubos ang dugo mo sa katawan dahil sa mga sugat. At ang pinaka-safe mo lang talagang dapat puntahan dito para di ka niya makain ay umakyat ka ng mga puno. Pero ingat ka pa rin, baka sa pag-akyat mo ng puno, makita mo rin sa taas ng puno ang short-faced bear. Ang 3.5 metrong halimaw na ito ay carnivorous o kumakain siya ng mga karne o laman. At 16 kilogram na mga karne ang kailangan niyang kainin para lamang mabuhay araw-araw. Ganun pa man, bagamat ang bungo niya ay medyo kaparehas ng bungo ng mga pusa, ay hindi siya cute. Oo, ang pangil niya ay napakalaki na nakalocate sa bawat gilid ng parang sa tiger. At kakibat pa nga nito ang mga muscles niya sa panga, kaya naman di lang katawan ng tao ang kaya niyang baliin. Sa halip miski litid at mga buto mo ay kayang-kaya niya ring durugin. At kahit na makatakas ka sa kanya ay di lang naman siyang magbabangis na hayop na nakatira sa kagubatan noon. Kapag napunta ka naman dito, makikita mo dito ang Thylacine o mas kilala sa tawag na Tasmanian wolf. Mukha siyang aso pero ugali niya naman ay parang sa lobo. Meron din siyang mga stripes sa katawan na parang sa tiger at ang buntot niya naman ay parang sa mga kangaroo. At ang nakakatakot pa, ang bunganga niya ay kaya niyang ibuka ng halos 120 degrees. Kaya naman ng kagat niya ay napakasakit. At para makaligtas ka nga dito ay kailangan mong tumakbo ng mabilis. Di kanya kayang mahabol dahil ang mga Tasmanian wolf ay malamya at mayroong matitigas na binti. Sa kabilang banda, ang isa pang hayop na kaya ring ibuka ang bibig ng sobrang buka ay ang Gorgonops. Naniniwala ang mga siyentipiko na naibubuka ng Gorgonops ang panga niya ng halos 90 degrees. At ang maganda nga lang talaga sa kanya ay nakakatakbo siya ng mabilis, di kagaya ng mga Tasmanian wolf.
At dagdag pa, ang Gorgonops ay ang kauna-unahang hayop na may malaespadang tulis ng mga ngipin. Dahil dito nakakapatay siya ng mabilisan. At kapag di naubos ng Gorgonops ang kinain niya ay kakainin naman ito ng isa ding meat eater na tinatawag na Androsaurus. Lalantakan niya ito gamit ang mga flat niyang ngipin na siya din ginagamit niyang pangputol ng mga buto. Madalas kinakain nito ang mga tira-tira ng Gorgonops. Kaya naman para di kanya makain ay syempre huwag kang magpakain sa Gorgonops. Ganun pa man sa mga sinaunang kagubatan din ay meron din ditong mahilig pumatay ng dahan-dahan para mas matagal mong maramdaman ang sakit. Sa kagubatang ito meron ditong teritoryo na special lamang para sa mga napakadelikadong creatures at milagro na nga lang talaga ang makakapagligtas sa iyo dito. Halimbawa, ito ang bakas ng paa ng tila mula sa T-Rex. Pero sa katunayan mula ito sa mga terror bird. Ang halimaw na ito'y may taas na 1.5 metro na may mahabang malalakas na binti. At sa tulong nito, nakukuha niya o nahahabol niya ng mabilis ang mga prey. Ang bilis niya, maniwala ka man o sa hindi, ay 97 km/h. At kapag naabutan ka niya, itutumba ka niya at sisipain ka niya gamit ang kanyang kuko. Bubutasin nito ang balat mo at katawan mo hanggang sa maramdaman mo ang sakit ng dahan-dahan. At matapos nito, saka na niya puputulin ang katawan mo gamit ang napakatulis niyang tuka at dito kakainin niya na ang mga vital organs mo. At para makatakas ka sa kanya ay dapat tumakbo ka ng pasigzag sapagkat mabilis nga siyang tumakbo pero padiretso lang, hindi paliko-liko. At mas mainam din umakyat ka ng puno dahil ang ibon na ito di naman talaga nakakalipad. Pero mag-ingat ka pa rin dahil merong predator na kayang magbalat kayo o magtago sa mga di kapansin-pansing lugar. Oo, at ito ang Titana boa. Mahirap siyang makita kahit ang laki niya ay katumbas na ng 5 palapag na gusali. Dahil ito sa camouflage niyang kulay. At kahit na walang pangil ang Titana boa, ay meron naman siyang madaliit na napakatutulis na mga ngipin kung saan imposible talagang makatakas sa makagat niya. At bago ka nga rin kainin ng Titana boa ay sasakalin ka muna nito. Yayakapin niya ang katawan ng biktima niya ng parang singsing at pipigain niya ito ng muscles niya hanggang sa hindi ka na makahinga. At kaya naman mawawalan ka na ng malay bago pabaliin ng Titana boa ang katawan mo. Pero teka, di sa'yo mangyayari ito kung aagawin ka ng isa ring halimaw na lumilipad. At ito ang Argentavis. Ang lapad ng pakpak nito ay kasing haba ng mga blade ng helicopter. At pag naagaw kanya sa may Titana boa ay dadalhin kanya sa pugad niya para ipakain sa mga kanyang inakay. Pero ang problema dito, ang mga inakay niya ay kinakain din ng higanting butiki na tinatawag naman na Megalenia. 4 times itong mas malaki kumpara sa sukat ng isang tao. At ambush ang paraan niya para makakain. Mabilis siyang kumilos at hilig niyang pagpira-pirasuhin ng katawan ng mga biktima niya gamit ang mala-razor niyang mga ngipin. At kapag nakagat niya na ang prey niya, ay sa kanya ito iinjikan ng lason sa katawan hanggang sa manghina ito ng dahan-dahan at pagkatapos kakainin niya na ito ng buhay. At kapag nakaligtas ka pa rin dyan ay ewan ko na lang talaga. Siguro manatili ka na lang sa katubigan. Pero teka, meron din palang mga sinaunang halimaw noon sa ilalim ng dagat. Ang una mong makikitang halimaw dito noon ay ang Anomalocaris. Bakit? Meron kasi siyang kakaibang mga mata na binubuo ng libu-libong mga lente. Ang sinaunang hipon na ito ay may laking katumbas na ng 6 na tiger shrimps. Lumalangoy siya ng mabilis gamit ang kakaiba niyang palikpik at malaki niyang buntot. At kung naging biktima ka niya, ay kukunin ka niya gamit ang napakatutulis ng mga paa at ipapasok ka niya sa parisukat niyang bunganga para pagpira-pirasuhin. At kung makatakas ka sa kanya ay malamang di ka na makakatakas dito. Ito ang Jaekelopterus. Ang paningin niya ay napakalinaw at mas malaki siya sa higanteng hipon kanina. Ang sukat niya rin ay 2.5 metro na katumbas na ng isang 3-seats inflatable boat sa mga beach. Meron din siyang malalakas at malalaking mga kuko at ginagamit niya ito pang gutay-gutay sa kanyang mga biktima. At ang chance ng survival mo dito ay kapag nagtago ka sa mga kuweba sa ilalim ng dagat. Pero ingat ka pa rin dahil baka makita ka ng kakaibang pating. Ito ang pating na sa halip na meron siyang panga ay meron siyang mala-chainsong bunganga. Ito ang Helicoprion. At dahil sa matulis niyang bunganga, kaya niyang tanggalan ng mga kaliskis ang mga isda at lagariin ng mga shell.
At ngayon kung nakaligtas ka pa rin dyan ay ikaw na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. At base nga sa paglalakbay mo, alin dyan ang pinakanatakot ka? Komento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin. Sampung mga hindi karaniwang uri ng hayop na matatagpuan lamang sa mga isla. May ilang mga hayop na sa tingin ko'y hindi mo pa nakikita dahil tanging sa mga isla lamang sila makikita. Ngunit kung mahilig kang magtungo sa isla at pamilyar ka sa lugar at mga nilalang na naninirahan dito ay maaaring kilala mo sila. Ang ilan sa kanila ay itinuturing ng endangered dahil patuloy na bumababa ang kanilang bilang. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang 10 mga hayop na sa isla lamang naninirahan. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Tasmanian Devil. Sa isla ng Tasmania sa timog ng Australia ay may nakatira na kakaibang hayop na tinatawag na Tasmanian Devil. Sa una ay hindi ito pansin dahil maliit at mukhang ordinaryo. Ngunit ang kanilang kakaibang tunog, anyo at ugali ang nagbigay sa kanila ng pangalang Devil. Ang kwento nila ay hindi lang tungkol sa kalikasan, kundi pati na rin sa survival sa kabila ng hirap. Ang Tasmanian Devil ay ang pinakamalaking carnivorous marsupial sa buong mundo. Marsupial ang tawag sa mga hayop na may pouch o bulsa sa tiyan kung saan lumalaki ang kanilang mga anak. Ang katawan nila ay maliit pero malalakas ang kanilang jaw at kaya nilang durugin kahit buto. Kilala sila bilang scavengers na kumakain ng mga patay na hayop. Sa ganitong paraan ay natutulungan nilang linisin ang kalikasan. Maliban dito, isa pa sa kakaibang katangian nila ay ang malakas nilang sigaw kapag nag-aagawan ng pagkain. Ang tunog na ito na parang halimaw ang nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang mga devil sa mata ng mga unang Europeans na dumating sa Tasmania. Samantala matagal nang naninirahan ng Tasmanian Devil sa Tasmania na isang isla na puno ng makakapal na kagubatan. Dati ay matatagpuan din sila sa mainland ng Australia. Pero mahigit 4,000 years na ang nakalipas ay nawala sila doon nang dumating ang mas malalaking predator tulad ng mga dingo o ligaw na aso. Dahil walang dingoy sa Tasmania ay nakahanap sila ng ligtas na lugar doon. Subalit ang buhay ng Tasmanian Devil ay puno ng pakikibaka mula pagkasilang. Ang mga babaeng devil ay nagbubuntis ng 21 days lamang. Sa bawat panganganak ay umaabot sa 30 na supling ang ipinapanganak nila. Pero dahil may 4 lang na pouch ang babae, 4 lang ang pwedeng mabuhay. Mula sa pagsilang ay nagsisimula na agad ang kanilang laban para sa buhay. Ang kanilang pagkain ay mula sa mga labi ng patay na hayop, kaya madalas silang magtipon sa paligid nito. Kapag may agawan ng pagkain ay naglalabas sila ng malalakas na ungol at sigaw para takutin ang iba. Number 2, Jamaican Iguana. Sa makakapal na kagubatan ng Hellshire Hills sa Jamaica ay namuhay noon ang isang natatanging hayop, ang Jamaican Iguana o Cyclura colei. Ito ang pinakamalaking lizard sa Jamaica at tanging sa isla lang matatagpuan. Pero tulad ng maraming hayop sa mga isla ay nalagay sila sa peligro nang dumating ang tao. Dumating pa sa puntong inakala ng lahat na wala na sila sa mundo. Ang pagbagsak ng populasyon ng Jamaican Iguana ay nagsimula nang dumating ang mga Europeans sa Jamaica. Unti-unting ginawang sakahan ang kagubatan na kanilang tirahan, kaya nawala ang lugar na kailangan nila para mabuhay. Dumating din ang mga hayop tulad ng daga, pusa at baboy na naging kaagaw nila sa pagkain at kumain pa ng kanilang mga itlog. Dahil dito ay bumaba ng husto ang bilang ng Jamaican Iguana. Kaya noong 1940s ay idineklara ng mga eksperto na tuluyan na silang extinct o wala na. Ang hayop na minsang sagana sa Jamaica ay parang naging alamat na lamang. Subalit noong 1990 ay isang malaking balita ang nagbigay pag-asa sa mga tagapag-alaga ng kalikasan. Isang mangangaso ang nakakita ng kakaibang butiki sa loob ng Hellshire Hills. Nang suriin ito ng mga eksperto ay nadiskubre nila na ito ay Jamaican Iguana. Buhay pa pala sila bagamat kakaunti na lang ang natitira. Ang Hellshire Hills ay isang matarik at makakapal na kagubatan. Ang lugar na ito ang naging kanlungan ng iilang natitirang Jamaican Iguana. Pero kahit dito ay hindi sila ligtas. Ang mga baboy ay kumakain ng kanilang mga itlog
habang ang iligal na pagputol ng puno ay sumisira sa kanilang tirahan. Maliit na lang ang chance nilang mabuhay kung walang gagawing aksyon. Samantala matapos matuklasan na may natitira pang Jamaican iguana ay bumuo ang mga siyentipiko ng grupo na tinawag na Jamaican Iguana Recovery Group. Layunin nilang sagipin ang hayop na ito mula sa tuluyang pagkawala. Isa sa mga programa nila ay tinatawag na Head Starting Program. Sa programang ito ay kinokolekta nila ang mga itlog ng iguana at pinapalaki sa ligtas na lugar. Number 3, Hawaiian Monk Seal. Sa gitna ng malawak na Pacific Ocean ay matatagpuan ang isang kakaibang hayop na hindi makikita kahit saan pa sa mundo. Ito ang Hawaiian Monk Seal. Sa Hawaii tinatawag itong Ilioholo ikawawa na nangangahulugang aso na lumalangoy sa magaspang na tubig. Isa sila sa mga pinakamatandang uri ng seal na nabuhay sa loob ng milyon-milyong taon. Ngunit ngayon ay unti-unti na silang nawawala. Ang monk seal ay naninirahan sa mga liblib na bahagi ng Hawaiian Islands, lalo na sa northwestern Hawaiian Islands. Ang mga isla rito ay tahimik, malayo sa tao at puno ng pagkain, kaya naging ligtas na tirahan para sa kanila. Ang lugar na ito ay protektado bilang bahagi ng Papahana Umukwakya Marine National Monument na isa sa pinakamalaking protektadong dagat sa mundo. Ngunit kahit sa ganitong perpektong tirahan, ang kanilang bilang ay patuloy na bumababa. Sa kasalukuyan ay tinatayang 1,500 na lamang ang natitirang monk seal. Maliban pa rito, ang pangalan nilang monk seal ay galing sa kanilang anyo. Ang ulo nila ay parang may belo, katulad ng suot ng mga monk. Bukod dito, mahilig silang mamuhay ng mag-isa o sa maliliit na grupo na nagpapakita ng tahimik nilang kalikasan. Sila rin ay natatangi dahil sila lamang ang uri ng seal na nakatira sa tropical na lugar tulad ng Hawaii. Samantala, noong 1800s ay naging matindi ang banta sa buhay ng mga monk seal. Pinatay sila para sa kanilang balat at langis at nasira ang kanilang mga tirahan dahil sa pagmimina at labis na pangingisda. Sa paglipas ng panahon ay nadagdagan pa ang mga problema. Marami ang nasasaktan o namamatay dahil sa polusyon, aksidenteng pagkakahuli sa mga lambat ng mangingisda at pagbabago sa klima. Kaya noong 1976 ay idineklara ang Hawaiian monk seal bilang endangered species. Nangangahulugan itong malapit na silang maubos kung walang aksyon upang sila'y maprotektahan. Ngunit sa kabila ng mga hamon ay hindi pa nawawala ang pag-asa para sa monk seal. Gumagawa ng paraan ng mga sayantipiko, gobyerno at lokal na komunidad upang tulungan sila. May mga programa upang bawasan ang polusyon, protektahan ang kanilang tirahan at siguraduhing ligtas sila mula sa mga lambat ng pangingisda. Number 4, Pygmy Three-Toed Sloth. Sa maliit na isla ng Escudo de Veragua sa Panama ay nakatira ang isang kakaibang hayop, ang Pygmy Three-Toed Sloth o Bradypus pygmaeus. Hindi mo sila makikita kahit saan sa mundo dahil sila'y natatanging naninirahan lamang sa islang ito. Mabagal, tahimik at maliit ang kanilang mundo, ngunit ang kanilang kwento ay puno ng aral at inspirasyon tungkol sa kalikasan. Ang Pygmy Three-Toed Sloth ay mas maliit na version ng karaniwang sloth. Tumitimbang lamang ito ng kalahati ng normal na sloth at may mas maliit na katawan. Natatangi rin ang balahibo nito na nagiging slight green dahil sa mga algae na tumutubo rito. Ang green na kulay na ito ang tumutulong sa kanila na magtago mula sa mga predator sa kanilang paligid. Mabagal ang kilos nila, ngunit sanay sila sa pamumuhay sa mga puno ng bakawan. Samantala, makikita lamang ang Pygmy Three-Toed Sloth sa Escudo de Veraguas na isang isla na nasa labas ng mainland Panama. Maliit lang ang isla, halos 4 square kilometers ang sukat at ito'y nahiwalay mula sa mainland mga 9,000 years na ang nakalilipas dahil sa pagtaas ng tubig. Dahil dito ay nagkaroon ng mga kakaibang hayop at halaman sa lugar na hindi na matatagpuan sa ibang bahagi ng mundo. Ang Pygmy Three-Toed Sloth ay naninirahan sa mga bakawan ng isla na nagbibigay sa kanila ng pagkain at proteksyon. At noong 2001 ay unang kinilala ng mga siyentipiko ang Pygmy Three-Toed Sloth bilang isang hiwalay na uri ng sloth. Natuklasan nila na kakaiba ang mga ito dahil sa kanilang mas maliit na sukat at eksklusibong tirahan. Sa pag-aaral ay napansin din nila na kakaunti lamang ang populasyon ng mga ito. Sa kasalukuyan ay tinatayang nasa 500 na lamang ang natitirang Pygmy Three-Toed Sloths kung kaya't pinangangambahan ang kanilang kaligtasan.
Sa kabilang banda, ang hayop na ito ay mahalaga dahil nagpapakita ito kung gaano kahalaga ang mga isla bilang tahanan ng natatanging mga nilalang. Ang kanilang buhay ay nakadepende sa mga puno ng bakawan sa isla. Subalit ang kanilang tirahan ay nanganganib dahil sa deforestation, turismo at pagbabago ng klima. Dahil dito ay idineklara na silang critically endangered na nangangahulugang malapit na silang maubos kung hindi sila mapoprotektahan. Number 5. Red-capped Manggabay. Sa isla ng Bioko, isang paraisong tago sa gulpo ng Guinea sa West Africa, ay naninirahan ng isang kakaibang uri ng unggoy, ang red-capped Manggabay o Cercocebus torquatus. Sila ay mga hayop na likas lamang sa isla at sa ilang bahagi ng Africa. Sa kabila ng kanilang natatanging hitsura at mahalagang papel sa kalikasan, sila ay nasa panganib na mawala. Ang kanilang kwento ay isa sa kagandahan ng kalikasan at ang hamon ng pagkasira nito. Ang red-capped Manggabay ay maliit hanggang katamtamang laki na unggoy. Ang kanilang ulo ay may matingkad na pulang buhok, parang korona, habang ang kanilang leeg ay nababalot ng puting balahibo na parang kwelyo. Ang natitirang bahagi ng kanilang katawan ay kulay gray o itim na nagbibigay sa kanila ng elegant look. Bukod sa kanilang hitsura, sila ay kilala sa pagiging mausisa, matalino at masayahin. Sila ay nabubuhay sa mga grupo at nagkakaisa para sa proteksyon mula sa mga mandaragit gaya ng agila at leopards. Dagdag pa rito, ang red-capped Manggabay ay endemic o likas na matatagpuan lamang sa ilang piling lugar, lalo na sa isla ng Bioko. Ang pagiging limitado ng kanilang tirahan ay nagbigay sa kanila ng kakaibang katangian, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit sila sensitive sa pagbabago ng kanilang kapaligiran. Ang kanilang papel sa kalikasan ay napakahalaga. Habang naghahanap sila ng pagkain gaya ng prutas, dahon at insekto, ay nakakatulong sila sa pagkalat ng mga binhi sa kagubatan. Ang kanilang presensya ay nagbibigay buhay sa mga puno at halaman ng isla na siya namang nagiging tahanan ng iba pang hayop. At noong 19th century, ang mga dayuhang naturalist at missionaries mula Europe ang unang nakakita sa red-capped Manggabay sa Bioko. Habang inaaral nila ang likas na yaman ng isla ay nadiskubre nila ang unggoy na ito. Sa kanilang mga records ay inilarawan nila ang kagandahan at kakaibang ugali ng red-capped Manggabay. Subalit napansin na rin nila ang unti-unting pagbaba ng bilang ng hayop dahil sa panghuhuli at pagkasira ng kagubatan. Gayun din, ang red-capped Manggabay ay mahalaga sa balanse ng kalikasan. Ang kanilang simpleng gawain ng pagkain at paggalaw sa kagubatan ay nakakatulong sa pagkalat ng binhi ng mga halaman na tumutulong sa paglago ng mga puno. Number 6. Sri Lankan Elephant. Sa gitna ng green forest ng Sri Lanka ay naninirahan ng Sri Lankan Elephant na isang kakaibang uri ng elepante na matatagpuan lamang sa isla. Ang kwento nila ay puno ng kasaysayan, kultura at pakikibaka upang patuloy na mabuhay sa isang mundong mabilis na nagbabago. Ang Sri Lankan Elephant o Elephas maximus maximus ay isang uri ng Asian elephant na exclusive sa Sri Lanka. Isa sila sa pinakamalaking hayop sa isla na tumitimbang mula 4,000 hanggang 6,000 kilograms. Bagamat malaki ang kanilang katawan, ay kilala sila sa pagiging maamo at matalino. Ang kanilang trunk ay isang natatanging bahagi ng kanilang katawan na ginagamit sa pagkain, pag-inom ng tubig at pagbuhat ng mga bagay. Samantala, ang Sri Lankan elephants ay naiiba sa ibang uri ng elepante dahil sa kanilang mas maliit na tenga at mapusyaw na kulay ng balat. Ang kanilang hitsura ay sumasalamin sa tropical climate ng Sri Lanka, pero higit sa pisikal na anyo, ang mga elepanteng ito ay bahagi ng kultura ng mga tao sa isla. Sa mga pagdiriwang at religious ceremonies ay sila ang nagdadala ng mga sagradong bagay tulad ng sacred tooth relic ni Buddha na itinuturing na mahalaga sa religious tradition ng bansa. Dati, ang Sri Lankan elephants ay malayang gumagala sa buong isla. Pero ngayon dahil sa deforestation at urbanization ay limitado na ang kanilang tirahan. Matatagpuan sila sa mga damuhan, kagubatan at malapit sa tubig. Sa kasalukuyan, karamihan sa kanila ay nasa mga protektadong lugar tulad ng Mineria National Park at Udawalawe National Park. Ang mga lugar na ito ay nagbibigay sa kanila ng ligtas na tirahan at sapat na pagkain. Gayun din naman mahigit ilang libong taon ng bahagi ng kasaysayan ng Sri Lanka ang mga elepanteng ito. Sa mga sinaunang kaharian ay ginamit sila sa mga seremonya, prosesyon at maging sa digmaan. Ang kanilang lakas at katalinuhan ay naging mahalaga sa pagpapatakbo ng mga lumang kaharian.
Pero noong panahon ng kolonyalismo ay maraming elepante ang pinatay para sa kanilang ivory o dahil nasira ang kanilang tirahan. Mula sa mahigit 10,000 na mga elepante noong 19th century, ang bilang nila ay bumagsak sa halos 2 hanggang 3,000 na lamang ngayon. Bakit nga ba mahalaga ang Sri Lankan elephants? Ang Sri Lankan elephant ay mahalaga sa kalikasan at kultura ng bansa. Bilang keystone species, ang presensya nila sa kagubatan ay nakakatulong sa pagpapanatili ng balance ng ecosystem. Number 7. Wallace's Flying Frog. Sa kagubatan ng Borneo ay may isang hayop na kakaiba at kahanga-hanga. Ito ang Wallace's Flying Frog o Rhacoporus nigropalmatus. Hindi ito pangkaraniwang palaka. Bukod sa makulay nitong hitsura ay naggaglide din ito o dumadaos-dos sa ere mula sa isang puno patungo sa isa pa. Samantala, ang Wallace's Flying Frog ay ipinangalan kay Alfred Russel Wallace na isang kilalang British naturalist noong 1800s. Si Wallace ang nag-aaral ng mga hayop at halaman sa Malay Archipelago at dito niya natuklasan ng kakaibang palakang ito. Ang Wallace's Flying Frog ay may matingkad na green na balat, dilaw na tiyan at mga black membrane sa pagitan ng mga daliri nito sa kamay at paa. Ang mga membrane na ito ang nagsisilbing parang pakpak na ginagamit nila sa pag-glide. Hindi tulad ng ibang palaka na tumatalon lamang, ay kaya ng Wallace's Flying Frog na parang lumilipad sa pagitan ng mga puno. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan upang mabuhay sa mataas na bahagi ng kagubatan. Kaugnay pa nito, ang Wallace's Flying Frog ay matatagpuan lamang sa kagubatan ng Borneo at ilang bahagi ng Malaysia. Ang Borneo ay isang isla na kilala sa pagiging tahanan ng maraming uri ng hayop na wala kahit saan sa mundo. Naninirahan ang palakang ito sa mga sanga ng matataas na puno sa loob ng kagubatan, kung saan ligtas sila mula sa mga mandaragit. At noong 1850s, nang maglakbay si Alfred Russel Wallace sa mga isla ng Malay Archipelago, ay nadiskubre niya ang kakaibang palakang ito. Agad niyang isinulat ang mga detalye ng kanilang natatanging hitsura at kakaibang kakayahan sa kanyang mga talaan na naging bahagi ng pag-aaral tungkol sa adaptation ng mga hayop. Gayun din naman ang paglipad ng Wallace's Flying Frog ay hindi tulad ng sa mga ibon o paniki. Sila ay nag-glide lamang gamit ang kanilang malalapad na membrane sa mga daliri. Ang kakayahang ito ay isang paraan nila upang makaiwas sa mga predator tulad ng ahas o ibon. Sa halip na bumaba sa lupa kung saan mas delikado, ay ginagamit nila ang ere upang mabilis na makatawid mula sa isang puno papunta sa isa pa. Kaya rin nilang mag-glide ng hanggang 15 meters. Number 8. Aldabra Giant Tortoise. Sa malalayong bahagi ng Indian Ocean ay may isang natatanging grupo ng mga isla na tinatawag na Aldabra Atoll. Ito ay bahagi ng Seychelles na isang lugar na parang hindi nagalaw ng panahon. Dito matatagpuan ang Aldabra Giant Tortoise na isa sa pinakamalalaking turtle sa buong mundo. Ang kwento nila ay kwento ng kaligtasan, tagumpay at kahalagahan ng kalikasan. Ang Aldabra Giant Tortoise ay isang higanting hayop na may matibay at bilog na shell sa likod. Tumitimbang ito ng hanggang 250 kilograms at maaaring mabuhay ng higit sa 150 years. At ito ang dahilan kung bakit isa sila sa mga hayop na may pinakamahabang buhay. Mabagal silang kumilos pero kayang maglakbay ng malayo gamit ang kanilang malalaking paa. May mahahaba rin silang leeg na ginagamit nila para maabot ang mga dahon at prutas na kinakain nila. Sa isla ng Aldabra ay walang maraming predator, kaya ang mga tortoise ang naging tagapangalaga ng ecosystem. Kapag kumakain sila ng prutas ay dala nila ang mga buto sa kanilang dumi na tumutulong sa pagtubo ng mga bagong halaman. Dahil sa kanilang laki at presensya ay nakakatulong sila na panatilihing maayos ang balanse ng kalikasan sa isla. Kaugnay nito, milyon-milyong taon na ang nakalipas, ang mga ninuno ng Aldabra Giant Tortoise ay nanirahan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagbago ang mundo. Nawala ang kanilang tirahan at maraming higanting turtle ang namatay. Ang Aldabra Atoll, dahil sa malayo at mahirap puntahan, ang naging huling tahanan ng mga tortoise na ito. Dito sila nakaligtas mula sa mga panganib na humantong sa pagkawala ng ibang lahi ng higanting turtle. Ngunit noong 1800s ay maraming turtle sa Indian Ocean ang hinuli ng mga mandaragat. Ginamit silang pagkain dahil kayang mabuhay ng mga tortoise ng maraming buwan kahit walang tubig o pagkain. Pero sa kasamaang palad ay halos maubos ang iba pang higanting turtle sa rehiyon. Pero dahil liblib ang Aldabra Atoll ay hindi ito masyadong naapektuhan ng panghuhuli.
At noong 1982 ay kinilala ang Aldabra Atoll bilang isang UNESCO World Heritage Site dahil dito ay naprotektahan ang kanilang tirahan at nasigurado ang patuloy nilang pamumuhay sa natural nilang lugar. Number 9. Lord Howe Island Stick Insect. Sa gitna ng Pacific Ocean ay may isang maliit na isla na tinatawag na Lord Howe Island. Dito nanirahan noon ang isang kakaibang kulisap, ang Lord Howe Island Stick Insect na kilala rin bilang tree lobster dahil sa laki nito at itsurang parang tuyong sanga ng kahoy. Ano ang Lord Howe Island Stick Insect? Ang Lord Howe Island Stick Insect ay isang malaking kulisap na umaabot sa 15 cm ang haba. Ang kanilang katawan ay makintab, itim at parang sanga ng puno. Ang kakaibang anyo nila ay tumutulong para magtago sila mula sa mga kaaway. Kahit na mukhang nakakatakot dahil sa laki ay mapayapa at kumakain lamang sila ng mga dahon. Subalit noong 1918 ay isang barkong tinatawag na SS Macambo ang dumaong sa Lord Howe Island. Kasama nito ay ang mga itim na daga na aksidenteng nakarating sa isla. Ang mga daga ay mabilis na dumami at naging malaking banta sa mga hayop doon. Kinain nila ang mga itlog at batang stick insect na naging dahilan ng mabilis na pagkawala ng mga kulisap. Sa loob ng ilang taon ay idineklara silang extinct noong 1920s. Ngunit pagkalipas ng halos 80 years noong 2001 ay natagpuan muli ang Lord Howe Island Stick Insect sa isang di inaasahang lugar sa Ball's Pyramid na isang matarik at tuyot na rock formation. Ang mga scientist na nagsiyasat sa lugar ay nagulat nang makakita sila ng maliit na grupo ng mga buhay na kulisap sa ilalim ng isang maliit na halaman na nagbibigay ng lilim at pagkain. Ngunit sa kabila ng matagal na pagkawala at mahirap na kondisyon sa Ball's Pyramid ay nagawa ng mga kulisap na mabuhay. At matapos matuklasan ang natitirang 24 na kulisap sa Ball's Pyramid ay dinala sila sa Melbourne Zoo upang magsimula ng isang programa sa pagpaparami. Bagamat mabagal ang proseso ay unti-unti rin silang dumami. Pagsapit ng 2019 ay sinubukan na silang ibalik sa kanilang original habitat sa Lord Howe Island kasabay ng matagumpay na pagtanggal ng daga mula sa isla. Number 10. Blue-footed booby bird. Sa malalayong isla tulad ng Galapagos ay matatagpuan ng isang kakaibang ibon na may matingkad na blue na paa at ito ang blue-footed booby. Samantala, ang blue-footed booby ay isang ibon na naninirahan sa baybayin at karagatan. Ang kanilang blue na paa ang pinakamahalagang katangian nila na ginagamit nila sa paghahanap ng kapareha. Kapag mas matingkad ang kulay ng kanilang paa ay mas maganda ang tsansa nilang magustuhan ng kanilang kapareha. Gayun din naman ang blue-footed booby ay matatagpuan sa Galapagos Islands sa Ecuador, pati na rin sa ilang bahagi ng Mexico at Peru. Ang Galapagos ang pangunahing tahanan nila kung saan naninirahan ang kalahati ng kanilang kabuuang populasyon. Ang mga isla ay perpektong lugar para sa kanila dahil may sapat na pagkain at tamang kapaligiran para sa pagpaparami. Sa malamig na alon ng karagatan sa paligid ng Galapagos ay madalas makita ang blue-footed booby na sumisisid mula sa himpapawid papunta sa tubig upang manghuli ng isda. Ang mga lugar na ito ay mahalaga hindi lang sa blue-footed booby kundi sa maraming iba pang hayop. At noong 1835 ay bumisita si Charles Darwin sa Galapagos Islands. Dito niya napansin ang mga kakaibang hayop tulad ng blue-footed booby. Isa sa mga bagay na tumatak sa kanya ay ang ritual ng panliligaw ng ibong ito. Ang lalaking blue-footed booby ay sumasayaw at itataas ang kanyang blue na paa para ipakita ang matingkad nitong kulay. Kung magustuhan ito ng babaeng ibon ay magpapatuloy sila sa paggawa ng pugad sa lupa gamit ang mga dahon, bato at iba pang bagay. Dagdag pa rito ang blue-footed booby ay mahalaga sa kalikasan dahil sila ay bahagi ng balance sa marine ecosystem. Mahusay silang manghuli ng isda kung kaya't tumutulong sila sa pagpapanatili ng